Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng sesame burger bun. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay bread flour 500 grams, yeast 200 grams, salt 10 grams, sugar 100 grams, isang itlog, bread improver 1/2 teaspoon, fresh milk 200 grams, butter 50 grams, at vinegar na 2 teaspoon. Ilagay na natin ang fresh milk, asukal, asin, bread improver, itlog, yeast, butter. Ilagay na rin natin ang suka at atin na itong haluin para naman matunaw ang ating asukal at lalo na ang asin. Pag natunaw na ay atin na pong ilagay ang ating bread flour. Paandarin na po natin ito hanggang sa tuluyan na pong magsama-sama ang mga ingredients na ating inilagay dito at yung tipong puro na po sila or iisa na po siya na dough. Ayan mga ka-bakers, hindi po kasi masyado kaya ng ating mixer kaya po atin po muna itong ilipat sa ating roller. Dahil medyo may katandaan na rin po kasi ang ating mixer. Kaya naman po atin na po siyang i-roller. At sa pag-roller naman po, just take your time lamang po. Pero kung may maganda po kayong mixer, ay wag nyo na po siyang i-roller. O hindi na po niya kailangan i-roller. Yan, atin lang po siyang i-roller ng dahan-dahan. Hanggang po sa makuha na po natin yung texture na gusto natin. Which is, yung hindi na po siya, yung marami pong parang bumpy. Or dapat po kasi ay makinis na po talaga siya at medyo stretchable. Ayan mga ka-bakers, eto na nga po talaga ang hinahanap natin sa ating dough, sa ating burger bun dough. At kapag ganito na po ang kanyang texture ay okay na po ito at pwede na po natin itong kuhanin sa ating mixer or sa ating pong roller. Atin na nga po itong ilagay sa lamesa at hahatiin na po natin ito. Pagkatapos naman po hatiin ay atin na po itong papahabain. Dahan-dahanin lamang po natin. At sa paghihiwa nga po or paghahati nga po pala nito mga ka-bakers, ay kailangan nga po pala na 60 grams nga po ang kanyang timbang. Kung gusto niyo pong dagdagan ang 60 grams, or kung gusto niyo po itong bawasan, kayo na po ang bahala. Pero doon lamang po tayo sa standard na size, ito po ay 60 grams. Pagkatapos ay atin na po itong binilog, at yung bilog nga po pala nito mga ka-bakers, ay kailangan po medyo madiin siya. At hindi lang po siya basta nabilog tapos medyo parang sobrang lambot pa po niya. Ayan, atin lang po siyang bilugin. At pagkatapos naman po nito bilugin mga ka-bakers, ay eto na nga po talaga ang kanyang itsura. At syempre, atin na po itong lalagyan ng sesame seed. At ang paglalagay lamang po ay atin lang po siyang pa-flatten ng kaunti. Pa-flat lang natin. At i-dip na po natin ito or basta po, i-dip na natin ito sa ating sesame seed. Pa-flatten ng kaunti at saka po i-dip. Yan. Ganyan lamang po mga ka-bakers ang ating gagawin. At eto na nga po talaga lahat ang ating sesame burger buns. Pero naman mga ka-bakers, kailangan pa po natin itong ipahinga. Kaya po lalagyan po natin ito ng plastic para po hindi siya mag-dry o kaya po mamalat. At ang pahinga po nito ay 60 to 90 minutes. Pagkatapos ay ready na nga po talaga ito sa ating oven. Ang oven temperature sa taas ay 160, sa baba ay 190 at ang baking time ay 15 to 20 minutes lamang. At syempre, pagkatapos po ng 15 to 20 minutes ay luto na nga po ang ating sesame burger bun. Ayan na po siya mga ka-bakers, napaka-fresh. Abay talagang, naku, masarap na masarap po talaga ito. Lalo na kung meron tayong patty. O, di po ba napakabongga? Pero naman mga ka-bakers, abangan nyo po ang ating patty episode. Dahil gagawa po tayo ng aming bestseller naman talaga na patty. At syempre, para naman po sa lahat ng aming mga solid viewers, abay, eto na po ang inyong tinatanong kung ano po bang sikreto namin sa aming patty. Pero naman, basta mga ka-bakers, gawin nyo rin po ito, ha? At syempre naman po, kung nagustuhan nyo po ang ating video ngayon, abay mag-like, comment, share, at syempre subscribe na po kayo. Ayun naman po talaga mga ka-bakers, napakadaldal ko na naman. Kaya naman po, eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. Mga taga-Philippos 4 verses 6 to 7. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo
sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa niyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus at ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Amen, amen, amen! Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon mga ka-bakers. Palagi po tayo mag-iingat at huwag po mawala ng pananampalataya. Okay, dokes? Promise? Eto na nga po mga ka-bakers. So, napapadaldal na naman po talaga ako. So, anyways, ako po muna yung magpapaalam. Paalam muna. Take care. At higit sa lahat ay God bless.